Hello, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayo? Ang ating morning devotion po ngayon ay pinamagatan pong He Holds Our Hand. At ang verse po natin ay mula po sa Isaiah chapter 41 verse 10. Ang sabi po doon, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Sabi po dito sa ating Our Daily Bread, the little girl who navigated the stairway one Sunday at church was cute, spunky, and independent. One by one, the child, who appeared to be not much older than 2 years, took the steps down to the lower level. Descending the stairs was her mission, and she accomplished it. I smiled to myself as I pondered the daring independence of this courageous toddler. The child wasn't afraid because she knew her caring mother's watchful eye was always on her, and her loving hand was extended to help her. This aptly pictures the Lord's readiness to help His children as they make their way through life with its varied uncertainties. Today's scripture includes two hand references. After cautioning his ancient people not to fear or be dismayed, the Lord told them, "I will uphold you with my righteous right hand." Yun po yung nabasa natin sa Isaiah 41:10. So many anxious and fearful children have been steadied by the strength of their parent. Here comes God's power. Here, God's power comes into view. In the second-hand reference, once again, it's the Lord who acted to secure the safety of His own. Sa verse 13 po, same chapter, Isaiah 41, ang sabi doon, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, 'Do not fear, I will help you.'" While life situations and times have changed, the Lord hasn't. We need not despair because the Lord still assures us with the promise of His support and with the words we desperately need to hear. Do not fear. With God's hand holding my hand, I am safe. Amen. So dito po sa ating story, merong toddler around 2 years old na pababa siya ng hagdan galing sa church. At very brave siya na ina-accomplish yung task niya na bumaba ng hagdan. Ah, yung bravery daw nung girl is dun sa fact na nakabanta yung nanay niya, nakatingin sa kanya yung mother niya, at yung kamay ng mother niya ay nakaalalay sa kanya that anytime na malalaglag siya, susuportahan siya ng mother niya. So, ganun din po yung maire-relate po natin siya sa readiness ng ating Panginoon to help us, His children, as we make way through life, So, sa ating buhay po, marami tayong mga pagdadaanan na pwede tayong madapa, pwede tayong mahulog, pwede tayong matalisod. Maraming pwedeng mangyari sa atin along the way, Pero yung kalakasan natin dapat ay nanggagaling doon sa fact na andyan ang Diyos at nakaalalay sa atin at ginagamit niya ay two hands, Ang sabi po doon sa verse 10, "I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." So hawak tayo ng Panginoon ng kanyang kanang kamay. At dun sa verse 13 naman, sabi niya, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, 'Do not fear, I will help you.'" So kung hawak niya tayo sa kanyang kanang kamay, so ang panghawak niya dun sa kaliwa natin is yung left naman niya, either magkaharap tayo or magkatabi, talagang ang hawak sa right hand natin is yung left niya at hawak pa tayo ng kanyang right. So, ibig sabihin, dalawang kamay ng Diyos ang nakaalalay sa atin. I remember yung isa sa mga very precious memory ko with my papa. Nung high school kami, I think. High school kami. Tapos, nanguha kami ng kahoy sa bukid. So, wala na kasi kami panggatong.
pauwi na kami nun, sobrang malakas yung ulan, so bumaha. As in talagang sobrang taas ng baha na dahil maliit ako, hanggang dito ko na siya. So parang enough lang na makataas yung ulo ko. So siyempre hindi namin alam paano kami tatawid. Ako, papa ko, tsaka yung ate ko, ano po. Tapos, ang ginawa ng papa ko, inuna niyang itinawid yung kahoy na dala namin. Tapos sunod kami ng ate ko. Sabi niya, gitna ka kasi ako yung bunso. So, sabi niya, gumitna ka. Tapos hahawak ako sa kanya. Sabi niya, hindi ako ang hahawak sa'yo. Sabi niya, ako ang hahawak sa'yo kasi pag ikaw ang humawak sa akin, baka makabitaw ka. So siya yung humawak sa akin sa left hand ko, tapos sa right hand ko naman yung ate ko. So sabay-sabay kaming tumawid. Yung pagtawid nga namin sa ilog that time is ako sa part ko kasi nga maliit ako, yung ate ko matangkad naman siya eh. Ang pagtawid namin noon is hindi na ako palakad eh, patalon na ako eh kasi nga lumulubog na yung yung ulo ko, so tumatalon-talon ako hanggang sa makatawid kami dun sa kabila. So ginawa namin parang paanod. So ito yung naalala ko dito na if it's only me, or siguro kung kasama ko, ate ko lang, hindi kami mangangahas tumawid doon. Hindi namin kakayanin. Baka malunod kami, maanod kami. Pero lumakas yung loob namin dahil kasama namin si Papa. So, siya yung umalalay sa amin. At yung maganda doon is, siya yung humawak sa kamay ko. Hindi niya hinayaan na ako lang yung nakahawak sa kanya. Ano po. Kasi mas malakas siya. So, at tao ang papa ko, ano po, limited ang kakayahan niya, limited ang lakas niya. How much more kung ang ating amang nasa langit, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, siya yung nakahawak sa ating kamay. So talagang, yung sinasabi niya dito na, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Kung tayo nga ay feeling secured, hindi tayo natatakot pagkasama natin ang magulang natin, ang tatay natin, how much more kung ang kasama natin ay ang ating Ama na King of Kings and Lord of Lords, di ba? Wala tayong dapat ikatakot. So, sabi niya, I will strengthen you and help you. Palalakasin kita at tutulungan kita. I will uphold you with my righteous right hand. So, ano man yung mga pagdadaanan natin, hindi tayo dapat matakot. Katulad nga dito sa little girl na pababa ng hagdan, ano po, maraming pwedeng mangyari. Maraming mga scenarios na pwedeng madula siya, pwede siyang ma-misstep at malaglag siya ng hagdan. Pero dapat yung confidence natin ay andun sa parent natin na nakabantay sa atin, sa magulang natin na nakabantay sa atin, na anytime, andyan siya, hahawakan niya tayo, aalalayan niya tayo, palalakasin niya tayo. Ano po? Sabi dito sa verse 11, sa Isaiah 41, all who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. Though you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be as nothing at all. So, lahat ng kalaban natin, lahat ng mga plano ng kaaway laban sa atin, ano po, will be as nothing at all. They will be as nothing and perish. Ano po, napakaganda. Ano po, alam naman natin na dito sa ating buhay ngayon bilang mga Kristiyano, ang kalaban natin ay hindi yung tao, ano po. Akala lang natin siya yung kaaway natin, pero yung masamang espiritu or yung si Satanas na siyang gumagamit sa kanya, yun yung totoong kaaway natin, ano po. Hindi yung tao mismo. Kaya, itong napakagandang pangako ng ating Panginoon na ano man ang gawin ni Satanas laban sa atin, ano man ang plano ng kaaway laban sa atin, it will be as nothing at all, ano po, and it will perish. So magtiwala po tayo sa Kanya, wag po tayo matakot. He holds our hand. Sabi dun sa verse 13, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Sa ating buhay po, maraming mga times na kailangan parang nakakaranas tayo ng despair, ng fear, parang mga times na pakiramdam natin tayo lang mag-isa. May mga pagsubok na akala natin hindi natin kaya. Pero
Sabi nga dun sa verse 10, do not despair. Ano po? The Lord still assures us that with the promise of His support and the words we desperately need to hear, do not fear. So pagtiwalaan po natin ang salita ng ating Panginoon at ang pangako niya na sabi niya, huwag tayong matatakot. If He is holding our hand, we are safe. So, wala tayong dapat ipag-alala anuman ang pagsubok na pagdaanan natin, anuman ang mga ginagawa ng kaaway laban sa atin. Wala tayong dapat ipag-alala, wala tayong dapat ikatakot dahil ang ating Diyos, hawak-hawak niya ang ating kamay. Ano po, He will help us, He will strengthen us. So, mga kapatid, kung meron man po kayong mga pinagdadaanan sa mga sandaling ito, do not rely on your own strength. Kumapit tayo sa Panginoon at hayaan natin na hawakan niya tayo. Sa Kanya tayo kumuha ng lakas. Sa Kanya tayo humingi ng kalakasan. Sa Kanya tayo humingi ng tulong. Ano po. And He will never let us down. So, purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Lord, sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat for the assurance, Panginoon. Salamat sa pagpapalakas ng aming loob. Thank you for reminding us that you are the one holding our hand, Panginoon, and that we have nothing to fear, Panginoon, because we are safe with you, O Lord. Salamat, Lord, na lagi po kayong ready, Panginoon, to help us, to strengthen us. Maraming beses po sa aming buhay. And even at this moment, Panginoon, marami po kaming nararanasan, Lord, na nakapagpapahina sa amin, nagbibigay sa amin ng pag-aalala, nagbibigay sa amin ng takot. Please, always remind us, O Lord, that you are holding our hand. You will never let us go. You will never let us stumble and fall. And hindi po kayo magsasawa, Panginoon, tulungan kami, alalayan kami, Panginoon, at always remind us na lagi kang nakabantay sa amin, Panginoon. Katulad po ng aming mga magulang dito sa lupa, Panginoon, na always ready na umalalay with their limited capabilities, Panginoon. Always remind us, O Lord, na lagi ka rin ready na umalalay sa amin. And wala pong limit, Panginoon, ang inyong kapangyarihan. Kaya mas lalo po kaming dapat na maging confident in you, O Lord, at mawala yung takot namin, Panginoon, sa pagharap sa mga problema sa buhay. Tunay nga po, Panginoon, we can accomplish anything, Panginoon, as long as hawak mo ang aming mga kamay, Panginoon. Kaya purihin ka, O Lord. And sa maghapon na ito, Panginoon, maaaring may mga pagdaanan din po kami, Panginoon, na makakapag-pastumble sa amin. May mga pagdadaanan po kami, Panginoon, na magpapahina sa amin. We pray, Lord, na kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan. Kayo po ang patuloy na umalalay sa amin, Panginoon. And help us to walk through this day and through life, Panginoon, while you are holding our hand, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ikaw ang humahawak sa amin at hindi mo hinayaan na kami lamang ang humawak sa inyo, Panginoon, kasi mabilis po kaming pumitaw. Mabilis kaming makabitaw sa inyo, Panginoon. Subalit ikaw, Panginoon, salamat, O Lord. Because you never let go of our hand, Panginoon. Kaya purihin ka, O Lord. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo, sa pag-aalaga mo, Panginoon, at sa lahat ng tulong na patuloy mo binibigay sa amin, Panginoon. Tunay nga, kulang pa ang aming buhay para maibalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng binibigay mo sa amin, O Lord. Kaya, please, accept, Panginoon, whatever we have, Panginoon, na binibigay namin sa inyo, O Lord. Nawa ito ay maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Use our life, use our strength. Lahat po ng meron kami, Panginoon, for your glory. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We praise you, we glorify you, and we worship you. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Mag-iingat po tayo sa maghapon, at God bless you all.